Halaka! Breaking news mga kababayan. Senador Marcoleta. Nako po, merong matinding pasabog. Corina Sanchez, nagulat. Mga kababayan, nako, ito na ba ang matinding gigimbal sa Pilipinas? Di ba mga kababayan yung mga bangag na vlogger nagpakalat ng mga fake news na meron daw sasabog na matinding rally, higanteng rally na papangunahan daw ng malalaking reliyon ng mga Muslim, JIL, KOJC, kasama po ang Iglesia ni Cristo, na sinasabihan pa nila kulto ang Iglesia ni Cristo dahil nga po takot na takot sila na mag-rally kasama ang Iglesia ni Cristo. Nako po mga kababayan, pag nag-rally pa naman ang mga Iglesia ni Cristo, hindi libo ang usapan Hindi 500,000, kundi milyon-milyon. Nako, di ba nung nakaraan nasa 20 million sila to 25 million. Hanggang 30 million nationwide. Nako, mga kababayan, baka itong darating na linggo, baka umabot ito ng 50 million hanggang 60 million na magprotesta. Mga kababayan, magugulat kayo. Sabi pa nung mga ibang mga balita, baka may bababa. Halaka, ano kaya ito? Mga kababayan, sinisiraan nilang Iglesia ni Cristo na mangunguna daw sa destabilization. Naku, mga kababayan, huwag kayong maniniwala. Alam nyo naman ang rally ng Iglesia ni Cristo, for peace lang yan. Mga Pilipino din yan na nasasaktan din at talagang masama din ang loob dahil po sa nangyayaring pagnanakaw ng nasa posisyon ngayon. Nakita nyo naman, pati itong si Gutesa, iniipit nila, si Marcoleta sinisiraan. Sinasabi kasi ng iba, baka daw ang Iglesia ni Cristo ang magsimula ng matinding kaguluhan. Nako, yung mga naninirang vlogger po, huwag kayong maniniwala. Dahil ang Iglesia ni Cristo, wala pong isisigaw na BBM resign. Hindi gaya ng ibang mga nagrarally na nagmumura, nag-aaway, nagsasagutan, hindi organized. Ang reliyon na ito na respetado, na kinabibilangan ni Marcoleta, mula sa bahay pa lang ino-organize na. Kaya pagdating dun sa venue mga kababayan, disiplinado at hindi mababagsik, mababait ang mga ito mga kababayan. So ngayon, nako po, nagulat si Corina Sanchez dito mga kababayan dahil sa revelasyon ni Marcoleta. Nagulat nanlaki ang mata ni Corina. Ito ba yung matinding rally na magaganap na kasama ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan? Sabi, nanginginig na yung mga vlogger na bayaran Maraming naninira ngayon sa Iglesia ni Cristo na ganito, ganyan, nabayaran daw. Sino magbabayad sa Iglesia ni Cristo? Sa tingin nyo, mababayaran nyo ang 50 million na dadalo sa rally? Mga kababayan, gaya lang din yan sa nung January 13 sino makakapagbayad sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para mag-rally lang? Nagkakamali kayo. Hindi nyo mababayaran. Dahil ang prinsipyo ng mga kapatiran na yan, parang si Senador Marcoleta. So ngayon mga kababayan, nagulat din si Ping Lacson dito. Nabira si Ping Lacson. Dahil nakikita nyo naman na the most credible talaga itong si Gutesa na isang Marines
Kaya nila ginugulpi, sinisiraan. So ngayon mga kababayan, hindi na natin patatagalin pa. Ito na ba ang higanting rally na magaganap itong linggong ito? Lalo sa November 30. Nako po, Malacanang nanginig. Babanggitin ba ni Senador Marcoleta ito mga kababayan? Kung meron na, hindi ko alam kung meron. Pero ayon sa ating mga information, mukhang merong matinding pagtitipon, matinding paggagayak ang mga kapatiran na magmamarcha sa Quirino Grandstand ng buong Pilipinas, buong mundo ng mga kapatid, ng mga kaibigan natin. Grabe mga kababayan, uukit ito sa kasaysayan ng libro na hindi pa nasusulat. Ayon sa mga bersikulo 8 ng mga kasulatan ng mga kawikaan, ito na ang nasusulat mga kababayan. Nako, yari na. So, ito na po si Senador Marcoleta. Merong matinding revelasyon na luluwa ang mata ni Ping Lacson dito sa kanyang pagbabalik sa Blue Ribbon Committee. Kahit siraan ng siraan si Gutesa, wala pa rin, hindi pa rin mananaig ang kasamaan. Dahil alam natin ang isang Marcoleta, hindi nyo masisira kahit kailan. Kahit magsama-sama pa yung mga bending dalaw Erwin Tulfo. Malapit nang matanggal na senador dahil sa co-waranto. Remulla, parang isisuspendido. Ping Lacson, galit na ang taong bayan dito dahil nga po sa ginagawa nila. So ngayon, ito na po mga kababayan si Marcoleta, magugulat kayo dito. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Pinapangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media? Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi ng inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media. Parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Yes, Committee yan. na po yun. Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun eh. Hindi ko naman kaya sagutin Ay, yung para sa kanya. hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi man kasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung
yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement. I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siya ang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnonotaryo? Yan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi habulin ko yung aking 3 o'clock session. Former Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV. Mga kababayan, nakita nyo po si Senador Marcoleta. Mula umpisa po, hindi po siya nagbabago ng statement. Kaya kahit anong gawin ni Ping Lacson, hindi ito mahahanapan ng butas. Nakita nyo naman mga kababayan, napaka-consistent ng kanyang mga sinasabi. Hindi nababali yung kanyang mga sinasabi dito eh. Di ba yung iba pa nagkalaban-laban, labo-labo. Di ba? Pero pagka itong si Senador Marcoleta, mula umpisa, ganun pa din. Kaya kahit i-interrogate mo ito, ganun pa din ang sasabihin niya mga kababayan. Kaya si Lacson dito, soplak dito eh. Masusuplak talaga si Ping Lacson. Hindi niya talaga kaya si Marcoleta sa talino po ng mamang ito. Abogado eh. Si Lacson, wala naman yan. Investigator lang yan. Walang alam yan sa legalidad. Sa totoo lang mga kababayan, kung ang utak ni Ping Lacson, sinlaki ng utak ng langgam. Mga kababayan, sa totoo lang. Pero si Marcoleta, parang utak ng ng elepante sa laki. Mga kababayan ko, nako po. CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta.
Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Mga kababayan, sa puntong ito, gustong ipin down ni Ping Lacson itong si Senador Marcoleta. Para bang pinapalabas ni Ping Lacson na orchestrated po sa pangunguna ni Marcoleta. Na para bang si Marcoleta, Senador Marcoleta yung nag-utos na talagang big boss na gagawa-gawa ng kwento. Nakita nyo po yung pag-ikot ng script ni Lacson. Gusto niyang ipin down si Marcoleta. Gusto niyang ipin down si Gutesa. Sisiraan niya si Gutesa para si Marcoleta mapin down niya. Di ba mga kababayan? So yun yung gusto nila. Lumalabas dito mga kababayan, uulitin natin. Kaya nila porsigido po silang siraan at gawing yung kredibilidad ni Gutesa at Marcoleta. Pilit nilang ginigiba pero hindi magigiba mga kababayan kahit anong gawin nyo eh. Kasi nga po wala silang makitang butas. Ang naging butas lang dito yung yung pirma ng abogado. Mga kababayan, sa totoo lang. Tapos yung abogado naman, delikado. Kasi nga po, abusado eh. Itinanggi yung pirma. Di ba mga kababayan? Kayo ba, naka-experience ba kayo na magpapirma tapos kaharap mismo yung abogado na papagawa kayo ng affidavit of loss? Na-try nyo na ba? Ako, experience po. Nung nawala ko yung ID ko, nagpanotaryo publiko ako. Alam nyo yung secretary, may muta-muta pa. Tinanong ko, kayo ho ba yung abogado? Ay hindi po, secretary lang. O, may yung stamp, meron ng agad pirma. Eh yung tunay na abogado, hindi mo makikita dito, mga kababayan. So, ituloy natin. Paano ba masuplak itong si Ping Lacson dito? Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan ba niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin? Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, Senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that Suspicious. this was all your orchestration. Ayun. Parang ganun. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang? O, nakita nyo mga kababayan, napakinggan nyo. Na parang ang gusto ni Ping Lacson, ibibintang niya kay Marcoleta na orchestrated. Nakita nyo po mga kababayan, na siya yung nagko-command dito, na sinisiraan niya si Marcoleta, dinidiscredit niya yung credibility. Napapalabasin niya, si Marcoleta, ang tagal nung si Gutesa doon sa opisina, nakita ko sa CCTV. O, di ba mga kababayan, saan kayo nakakita ng ganyan? Kung sino yung isinumbong na magnanakaw, ang nagsumbong, ang huhulihin. Saan kayo nakakita ng ganyan mga kababayan? Hindi ba kayo magtataka? Ba't ganun yung script ni Ping Lacson? Mag-comment nga po kayo mga kababayan. Halatado, bistado, booking dito eh. Na talagang merong pinagtatakpan itong si barkada ni Bending Dalo eh. Si Ping Lacson eh, mga kababayan. Yung tao. Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din lang yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. O mga kababayan, nakita nyo? Di ba yung kwento ni Marcoleta, kung ano yung sinabi doon sa ibang station, kung ano yung sinabi niya sa ibang reporter nung ini-interview siya,
ganun pa din yung kanyang statement. Hindi nagbabago mga kababayan. Si Ping Lacson pa iba-iba ng statement pagka nagpapa-interview. Pagka nasusuplak naman sa Senado, sa Blue Ribbon or sa sa mga hearing, ayaw harapin si Marcoleta. Kasi nga po mga kababayan, mahina ang utak. Hindi niya kayang salubungin si Marcoleta kasi nga po, hindi niya kayang makipagdebate. Puro Twitter, FB, puro chismis ang gagawin niya para kumuha ng atensyon ng kanyang mga troll army. Diyos ko Lord. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang iyon, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para... Bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. At, siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa... Ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta kung ikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang... Alam nyo mga kababayan, balang araw, baka maging presidente itong si Marcoleta. Pagkatapos ni Sara Duterte or Vice President na magtandem ito. Nako, napakalakas. Ang babangga, giba-giba dito mga kababayan. Pag ito nagtandem, si Marcoleta at si Sara Duterte, baka balang araw mga kababayan, maging Pangulo ng Pilipinas ito. Itong si Marcoleta. Paano kung maging Vice President pa ito? Di napakalakas nila mga kababayan. Kaya pilit po nilang sinisiraan si Marcoleta para masibak. Pero hindi kakayanin ng mga kalaban dito. Lalong-lalo na itong... postura ni Ping Lacson, hindi niya kakayanin si Marcoleta dito mga kababayan. Kaya hindi sila mananaig. Ang kasamaan laban sa katwiran, ang mananaig laging sa katwiran. Ang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po'y abogado rin. Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ayun. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Ayun. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Ayun. Sa Hayat yata Dapat yun. lang.
At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yun. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nako. Nasaan nga po ba itong Ay, dalawang tinago ito? raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Nako. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada Kinidnap na Estrada. pala. and Mark Tiksay. Ala ka. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga Nakita nyo mga kababayan, yung mga posible na bumaliktad sa kanila. Yung John Paul, saka yung Tiksay. Wala, kinorner na. Nandun na sa Chile. Nakita nyo po mga kababayan ang sistema ng mga kalaban? Ano masasabi nyo dito? Kaya pala ayaw magpaano si Gutesa kasi natunugan na niya na ganun ang gagawin nila para gipitin. Ginigipit na pala yung dalawa eh. O tignan nyo po mga kababayan. pangalan ito. Nandun sa ano I see. Okay. Nandun sa Makahuli lang ako source sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, Tama. tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nag-hearing kami, nag-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera doon sa noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million.